Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So ang atin pong tatalakayin po ay masyadong maselan at napaka-importante po ang kapahayagan. At isang reason po ay dahil napakarami pong mga teaching ang naglalabasan, marami po nangangaral at nagtuturo. Pati po ang international reporter ay nagpapaabot patungkol sa salita pong end time or last days. At wala pong ibang pwedeng pagkunan ng reliable, accurate, perfect truth na wala pong kamalian maliban po sa salita ng Diyos. At yan po ang layunin po ng lingkod ng Diyos sa araw at oras na ito sa atin pong series na may pamagat na Understanding the End Time Events. At ang atin pong tatalakayin ngayon ay Signs of the Last Days. Kasamahan po natin ang dati apostol in Acts 2, verse 17 and 18. And I read, "And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy." 14 years ago, I was in Indonesia. We are traveling from every island. At tayo po ay speaker sa iba't iba pong churches at fellowship. At dito po sa certain fellowship na ito, na tayo po ay nagsasalita. The glory of God came down so heavily. Hindi ko po alam kung anong eksaktong oras sa Tagalang, visitation pong yan. Maaring 2 hours or even more than that or lesser. Kagaya po na nangyari sa Virginia Beach, USA, nung tayo po yung nandun, nagtuturo po sa American Church. Ganun din po katindi yung nangyari. Ako po ay nasa likod ng pulpito. Yung interpreter po ay nakahiga doon sa sahig. Yung pastor po ay lugmok sa upuan. Ang nag-organ po ay nasa ilalim ng organ. Yung kongregasyon po ay nasa ilalim ng bangko. So the service is totally in the natural, out of order, but in the spiritual realm, it is moving in God's order. And the Lord spoke to me and He said, "Son, before I ascended to heaven," at yun po ang huli niya pong pagpapakita sa 500 in Galilee, pagkatapos niya pong mabuhay mula sa mga patay, and said to them that He will empower them. At yun nga po yung nangyari at naganap, and the Lord goes on, "Sa akin muling pagbabalik." At ito na po ang panahon ng rapture of the church, His any moment coming, ay muli kong i-empower ang end-time church. At tayo na po yun. At ang empowerment na ito ay 8 times greater at stronger kaysa naranasan ng early church. And it will cover the church around the world. Yun po ang unang signs ng last days. That God will pour out His Spirit on all flesh. The word all flesh covered that 197 countries na bumubuo po ng United Nations. Ito po ay tinatawag nating the greatest worldwide Holy Spirit invasion. At ito po yung atin pong pinapanabikan. Ito po yung atin pong pinag-ayunuhan at walang tigil na pinapanalangin personally, incorporately for many, many years. And I'm here to tell you na ito na po ang simula ng greatest worldwide Holy Spirit invasion. At sa bawat move ng Diyos ay kasama po yung kanyang wisdom. So when we talk about the wisdom of God, pumapaloob po rito yung salitang the timetable, the timing, the leading of God. So lahat po ng ginagawa niya ay panahon at yun po isang reason kung bakit siya nagsasalita sa kanyang lingkod, sa prophet.
para dalin po tayo doon sa timetable ng Diyos. Upang nang sa ganun tayo po ay makapag-prepare, upang pag siya po ay dumalo at dumating, we are ready to receive what was spoken by the prophet. Kaya mula ngayong araw na ito pong unang buwan ng bagong taong ito, let us expect a heavy visitation from heaven. Pag meron pong mubang Diyos na greater, lagi ko po siyang nararanasan magmula ng early years ko. At yun ang reason why I said that changes happen in the realm of the Spirit. I think it was 3 years ago, we were in Macau. Nanay was sleeping. Ako po ay gising, nakatingin po sa bintana, sa hotel po sa Macau. And the Lord visited me tremendously. Sumula po doon sa itaas po ng kama na aking pong niluhuran, hanggang po sa ibaba, hanggang doon po sa terrace, wala na lang po ako po lumabas ng bintana. Sa grabe pong visitasyon. And the Lord said, son, change begin in the atmosphere, in the realm of the Spirit. And again, I sense, after that event, ang umuwi na po kami sa Pilipinas, a heavy clothing of another mantle sa buhay ko. And the same thing happened, ito pong mga nakalipas na mga araw. Madaling araw, nakahiga pa po ako sa kama, hindi pa ako tumatayo, nakadilat pa lang ang mata ko, saying, Lord, I love you. The glory of God was there. Uupo. Pagkatapos magsusulat, hanggang sa oras nakausap ko po si nanay, papasok siya sa room, isasabihin, pagkatapos kami po ay magbe-breakfast. Doon pa rin po ang precious na lusog. Meaning to say, it seems to me that 24/7 I was clothed with this new mantle. And I understand, as I remember the prophecy. At yan na rin ba't sinasabi ko sa inyo, Living Like Jesus Church, Body of Christ, nasabaybayan nyo ang ministry ng apostol. Kung kayo po'y naghahanap po ng totoong tatay, nakakita na kayo. Ang Bible po'y nagtuturo na ang covering po importante from the Old and New Testament. Association sa man of God, identification, ay napakahalaga. Hindi ibig sabihin kinakailangan nyo pong mag-Jesus is our shield, no. Kung ano po yung pangalan ng fellowship nyo, dalhin ninyo. Kung sino po spiritual director nyo, mahalin nyo, igalang nyo. Nagtatrabaho po siya o full-time, love them. Respect them. But see to it that you have devoted yourselves to the apostles' teaching. Dahil hindi nyo po makukuha po ang panibagong mantle from heaven nang wala po ang lingkod ng Diyos. Yun po ang order po ng Diyos. And He first gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. At ang purpose po nito ay perfecting of the saints. So, noon pa po natin narinig ang ministry ng teacher. Pastors, well-known po yun. Evangelists, well-known. Prophets, hindi gaano well-known, but we hear a lot. It's time to hear more and more and don't stop hearing about the ministry of Christ's end-time apostles. Because we are living in the apostolic era. This is our season, our time, our era, our living like Jesus generation. Kaya napakahalagang maintindihan po natin ito. At yan pong reason, mga mahal na bishop at mga pastor, mga chairman ng Movement at Coalition sa Evangelical, Full Gospel, Charismatic, Prophetic, at iba pa pong label denomination, na kahit ano pong seminar ninyo, ano pong join nyo po ng Movement at Coalition, ano pong teaching yung pakinggan nyo, ano pong hanap nyo po ng prophet to receive a prophetic word, hindi pa rin kayo satisfy, nakakadama po kayo ng kakulangan. At yun po ang totoo. For the glory of God, I hear that by millions. Sa loob po ng mahigit 35 taong pagbibiyay sa bansang ito at buong mundo, una sa church, ikalawa sa mga wala kay Jesus. Napakarami pong pastors na nag-testify po sa akin personally, in the camera, outside the camera. Local and foreigners with the same experience. Hindi told me na natapos po ang paghahanap, na-satisfy po yung longing ng spirit nila when they met me
when they encounter my life and experience God's glory in me, so the mandate. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Siya po ang Diyos na gumawa ng maraming signs and wonders according to Job 9 and 10 that cannot be fathomed and cannot be counted. At siya rin po yung Jesus pong sinasabi ni Apostle John in John chapter 20, verse 30 and 31. Nakulang po yung libro sa buong mundo kay susulat lahat ng himalang ginawa ni Jesus na hindi po naitala sa kasulatan, sa kanyang aklat. Dahil sobra pong dami. Ay kung hindi po siya nagbabago, He's a chainless God. Yung principle pong pinapaabot ko sa inyo, hindi niya rin po binabago. Kailangan maintindihan po natin, Church of God. When we talk about the attributes of God, please listen. The character of God, the wisdom of God, the works of God, please listen and understand. Hindi rin po nagbabago ang ways ng Diyos. Maaring iba-iba pong kaparaanan ng ginagawa niya, pero yung principle po ay isa lang. Hindi po ito principle ng mundo, ito po ay galing sa Diyos. Kung no Old Testament, ang well-known personalities ay prophets. Ang pagkakaiba po sa New Testament, siya po ay body ministry, fivefold. But please, remember, pagdating ni Jesus, ang una niya pong tinawag ay mga apostle. Pag-alis po niya, para bumalik sa Ama, ang huli niya pong kausap ay mga apostle. Kinumisyon niya sila to disciple the nations and to father the church and to do His works, even greater works than what they have done. At sa kanya pong any moment na return, the imminent rapture of the church, ang mga apostle pa rin po ang nasa isip niya. Not because sigit po kami sa prophet, sa evangelists, pastors, teachers. It is simply because of the word, those who are in Christ must be like Christ. It is simply because of the word, in this world, we are like Jesus. It is simply because of the word in Romans 8:29, whom God foreknew, He also predestined to conform into the image and likeness of Jesus Christ, who is the firstborn among many brethren. It is simply because of the word of Jesus in Matthew 4:18-20. Come, follow me. In the Greek, be like me. Bear my image and my likeness and then win the world. It is simply because of the word of Jesus in Matthew 10:24-25. A student is not greater than his teacher, nor a servant is greater than their master. They will be just like their teacher and will be like their master. In Philippians 1:6, what God began in our life, that is salvation, our salvation. He will bring it into completion. That is our perfection. 1 Thessalonians 5:23-24. May the God of peace, our Heavenly Father, the Father of glory, may sanctify you, your spirit, soul, body, be preserved blameless, holy, perfect, consecrated for God. May be preserved blameless, without any wrinkle, up to the coming of our Lord Jesus Christ, the rapture of the church. So, yun po ang reason kung bakit lahat po ay dapat makinig sa lingkod ng Diyos. Because we are predestined to be like Jesus. And I was mandated to teach the church worldwide. And the word of the Lord is so clear na bago po mag-rapture, dadali ng Diyos ang church sa perfection. At ang sabi ng 1 Thessalonians 5:24, He, and that is God, who calls you, is faithful, and He will do it. Hindi po ba kasakali ang ating pong perfection? Hindi ba kasakali ang ating pamumuhay kagaya ni Jesus? God, who is faithful, He will do it. Kung nagawa niya pong iligtas ang pinaka-worst sinner, at ginawa po niyang great apostle, kagaya po ni Paul, ako, kayo, ang kapatiran sa buong mundo. Mahirap po bang paniwalaan kaya niya rin po tayong gawin kagaya ni Jesus?
Kung yung kaligtasan po natin ay imposible sa mata ng buong mundo, pero naganap, bakit hindi po natin paniwalang hindi rin imposible ang ating perfection kasi walang mahirap sa Diyos. Ang sinasabi niya, ginagawa niya. Ang pangako niya, tinutupad niya. At siya'y tapat noon, ngayon at habang panahon. At may sobrang kapangyarihan para ganapin ang kanya pong sinabi. So with this simple and clear explanation, I am praying na tayo pong nasa fivefold ay magalis po ng ating pride, ng ating insecurity, ng ating pong personal motive o ambition, kung ano man po yan. For the Lord's honor and for the church's perfection. Dahil hindi po magbabakaut ang Diyos. Hindi po siya magko-compromise. Hindi po siya magbabago po ng isip. At wala pong prayer ng sino man ang pwedeng magbago ng specific, written, revealed Word of God. Na binabasa ninyo, binabasa ko, at pinapangaral natin ang Holy Scriptures, the Holy Bible. Maliwanag po sa kasulatan, an apostle is a leader and a father. Siya po ang tatay ng church. Hindi siya guest speaker. Kaya hindi niyo po napansin, alam pong henerasyon, maging po sa panahon po ng Dark Age, ay hindi pumayag ang Lord na walang ilabas ng mga apostle. Kaya lang, ang problem po ay hindi sila na-recognize. Marami sa kanila ay minarder sa maiksing panahon ng kanila pong pagsulpot. Pero clear po sa Bible, sa bawat henerasyon, lalo na po sa panahon ng dilim ng mundo at confusion ng church, ang Diyos po ay lagi nagtatayo ng apostol. At yun po ang isang reason kung bakit napakatatag ng early church sa gitna ng martyrdom, imprisonment, torture, torment, rejection, ay hindi po sila nag-give up. They don't deny Jesus, but they stick to their faith and rejoice in their death and their suffering. At ang naging problema po ng mga emperor at ng Rome ay yung growth ng church. Hindi po nila naawat. Lalo po siya nag-grow. And literally speaking, it covered the globe. And all kinds of races and nationalities around the world, they bow down to Christianity, whose leader is Jesus Christ. Hanggang ngayon, yun pa rin po yun. Sa New Testament, the fivefold was there. It's a body ministry. Even though hindi po natin mababasa ang salitang pastor sa Book of Acts, ang word pong ginamit doon ay elders. Yun po yung mga pastor. May prophet na dumating, ang pangalan po ay Agabus. At kung meron pong pastors, hindi man natin mabasa kung sino po rito specific na ginawang bishop, maliban po kay Timothy, na bishop po ng Ephesian Church, at iba pa pong churches na pinagkatiwala ni Paul sa kanya, especially ni Paul na dadating na ang time niya and he will be martyred for Jesus, at panay po ang bili niya sa kanyang anak about the church. Hindi dito sa body ministry. Pero makikita po natin, and please don't contend for the truth. You will fight God. They have devoted themselves to the apostles' teaching. Now, that is Acts 2:41-42. Nasasabihin niyo naman ngayon hindi pa kumpleto ang Bible nun. I know. Ngayon kumpleto na. I also know. More than you know. Pero hindi po nagbago po yung truth na yun. Yun pa rin po ang principle ng Diyos. 1 Corinthians 12:28-29, and God put first in the church apostles, prophets, teachers, and diversities of gifts and governments from God. Kaya bakit lagi pong inuuna ang apostle? In Ephesians 4:7-11, una pa rin ang apostle. Bakit laging inuuna? Bakit hindi prophet? Ba't hindi bishop? Ba't hindi evangelist? Ba't hindi pastors? Ba't hindi teachers? Bakit puro apostle? Bakit yung unang-unang ginather ni Jesus na tinatawag nating 12 o the 12 disciples, yun po yung first disciples, yun po yung mga apostles, puro apostle. Bakit yung sumulat po ng buong New Testament ay puro apostle? Yung binigay niya po ng last book of the Bible, yung book of Revelation ay apostle. Isinugo niya sa buong mundo yung mga apostle to disciple the nations. Why?
Eh nga pong order niya eh. He put first in the church, apostle. Ang sinasabi ko po ay napakasimple. Hindi pwedeng mag-exist ang church na walang apostol. Hindi siya pwedeng mag-mature na walang apostol. Hindi siya pwedeng maging kagaya ni Jesus na walang apostol. Hindi niya pwedeng gawin ang lahat ng ginawa ni Jesus na walang apostol. Hindi niya maintindihan ang things of the Spirit, greater things in the Spirit, deeper things in the Spirit, deeper life in the Spirit nang walang apostol. Hindi niya maunawaan kung anong kabanalan, ang righteousness, ang consecration of life, ang malalim na intimacy sa Diyos nang walang apostol. Hindi siya mabubuhay sa malalim na spiritual warfare kahit ano pong anib mo sa mga samahan patungkol sa pananalangin. Kaya ano pong marcha natin dito, kaya ano pong parada po natin buwan-buwan, taon-taon o kung kailan nyo po gusto. Ay hindi po tayo lalalim sa pananalangin. Hindi po natin matatas ang trono ng Diyos nang walang apostle. Hindi niya maunawaan yung sinasabi ng Bible in Ephesians 6:18-19 that we must pray with all kinds of praying in the Spirit. Na ginawa ng Panginoon, pinakita niya po in John 11:33 hanggang 44. Kailangan po natin ng apostol. Maaaring inyo po mga kamay, mga bishop, pastor, congregation, denomination, movement at coalition ay magaganda, makikinis. Pero kung 4 lang po yan, pangit. Pero pag 5 maganda. At ang una po sa 5, Ephesians 4:7-11, na daliri, na hilahin tulad sa fivefold ministry gifts ay apostle. And please hear me well. Hindi bababa si Jesus at makakaroon ng rapture ng walang apostle. Maaaring masabi nyo, John the Baptist arrived. He prepared the way of the Lord. Yes. And that is Christ's first coming. That's true. How about the rapture of the church? Wala na si John the Baptist dito. And for your information, itatama ko lang theology mo. Si John the Baptist po ay Old Testament figure, not a New Testament figure. He was an Old Testament prophet, not a New Testament prophet. Noong time po ni John the Baptist ay walang church. Ang church ay nagsimula on the day of Pentecost sa upper room. Let me educate you for your understanding. At ang paghahanda po ni John the Baptist ng panahon niya ay para daling sa pagsisisi sa kasalanan ng Jewish community. Hindi po i-evangelize ang buong mundo. Make no mistakes about this precious truth. Ito po ang tamang theology. Let me repeat. Ang trabaho ni John the Baptist ay daling sa pagsisisi ang Jewish community. Mula sa high priest, bababa po sa mga Jew. Hindi evangelize ang buong mundo. Hindi para turuan ng church kasi walang church. Pero ang trabaho ng apostol, nung maitayo na ang church, at ma-establish na po ang apostolic ministry, ang fivefold, ay evangelize ang buong mundo. At turuan ng church, maging kagaya ni Jesus. At tayo pong lahat na nag-aral po ng biblical history, alam po natin na in-evangelize sa mga apostles ang buong mundo. Walang TV, walang radio, walang Facebook, walang YouTube, walang Twitter. Walang modern technology ang ginagamit natin ngayon. I-evangelize po buong mundo. The apostle is the leader. At ang lahat ng mga anak ng apostol, they scattered. As they live like Jesus, proclaim His word. Proclaim that He is risen, He is alive. And perform signs, wonders, and miracles everywhere. And I'm here to tell you, pag nagsalita ang Diyos, maniwala ka lang at di mo naintindihan. Sapagkat walang kakayahan si Satan at kung sino pang baguhin ang sinabi ng Diyos. Kaya dito po sa ating binabasa, malinaw. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Isa po ito sa clear biblical evidence sign na tayo po ay nasa last days na. That Jesus Christ is coming any moment. Yung greatest worldwide Holy Spirit invasion. I will pour out my spirit on all flesh. Lahat
ng kulay, anyo, sa ibabaw ng lupa, on all flesh. He's talking about the nations of the world. He's talking about that 197 countries worldwide. At sino po unang dadaanan po nito? Ang church. Hindi po pwede po yung unbeliever at nilagpasan ng church. Ang church, para yung ilaw na nawala sa kanya, bumalik at yung unbeliever nasa dilim, mailawan. Hindi siya ibabypass ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Ephesians 3:10, true church, the wisdom, the mysteries about God will be revealed to all. Even to the principalities in the air. Yun po yung mga demonyo sa second heaven, Satan himself at lahat ng kanyang mga ranking demon. Lahat ng gagawin ng Diyos dadaan sa church. So the church is so essential for the fulfillment of the will of God to the nations of the world. At ito ang dahilan pag may problema po ang Pilipinas, ang bawat bansa sa buong mundo, ang unang-unang hinahanap ng Diyos ang church. Ang unang-unang niyang kinakausap ang mga lingkod niya. Ang unang-unang niyang pinapaabutan ng mga prophecy ang mga lingkod niya. Dahil lahat ng gagawin niya, idadaan niya sa church. He put in the church first apostles, then prophets, evangelists, pastors, teachers. At ito pong taong ito onwards, maghanda na po tayo. The Lord visited me last night. Sabi niya, son, tell my church, wala na po tayo, Jesus is our shield. On to the body of Christ. Tell my church to live ready, expecting to experience the greatest Holy Spirit invasion that I am about to release. Ang degree po nito ay depende po ito sa ating consecration, sa hunger, sa Diyos, holiness, death to self, surrender life. At yun po ang reason kung bakit tayo po ay kulot ng glory na nakalipas ng mga araw. And I love that so much. And I said, Lord, ayoko na pong bumaba sa ganitong kalagayan. To be honest, kahit marami kang material things, sasakyan, pera, pagkain, kasuotan, masasabi mo lang din sa harap ng Diyos, Lord, you know, in all things, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Ang reason lang talaga nito karangalan mo na nagsabi ka ng totoo. At maging daan ng pagpapala ng maraming tao. Pero pagdating sa pamumuhay kagaya mo, itong ganitong karanasan, hindi kayang higitan ng lahat ng bagay na meron tayo. It is a good thing na yung mind natin na pupunta puro sa glory, hindi sa things. Especially hindi mo maaawat ang biyaya na yan. Siya na nga nagsabi, ang Jesus Shield ay blessed the blessed, very wealthy and healthy at wala raw pwedeng magbago nun. Pero sinasabi sa atin ng Diyos na ang number one pa rin nating priority sa buhay ay maging kagaya ni Jesus. He must be the desire of our heart every day, not things. Ako hindi ako humingi sa Lord, magmula nang maligtas ako. Nagsasabi lang ako ng isang bagay sa Lord pag nilagay niya sa heart ko at alam ko na minimum niya akong usalin niyon sapagkat i-release niya. Pero kung wala pong ganon, revelation, wala po akong desire. Kaya expect every day, every month, dadalawin tayo ng Diyos. Kaya napakahalaga ng consecration of life. We must live, Luke 2:36-38. Kailangan pamuhay natin yan. Nakatalo yung salita pong holiness, purity, righteousness, nandiyan na yun sa consecration of life. Ang ibig sabihin ng salita kasi consecration ay to be clean, to be holy, to be blameless, to be righteous, to be dedicated, committed to God. At meron tayong understanding, God owns us. Hindi tayo pag-aari ng sarili natin o ng sino pa, but God. But God. Amen. But God.
Kaya pag-aari tayo ng Diyos, tungkulin nating italaga ang buhay sa Kanya. Ang tawag po ng consecration. Na available tayong mabuhay para sa Kanya, utusan niya, turuan niya, tawagan niya, kausapin niya, gisingin niya sa panahon ng pagtulog. Nakaranas na kayo noon? Maraming ulit. Pag may urgent ang Lord na gagawin at ipapaabot, ginigising niya tayo. God said, son, pray. Urgent po yun. Yan po ang consecration of life. Kasi kung mabubuhay ka sa sin, pagkakamali, marami siyang gustong ipagawa sa'yo, bibisitahin ka, uutusan ka, ibibilis ka. So may harang. Kaya you have to live ready. So to make the long story short, if we want to live a life of consecration, then we must live His life. For in this world, we are like Jesus. Kaya po yung buhay na malinis, pusong malambot, na walang kasalanan, mahalagang-mahalaga po yan. Yan kasi ang hatak sa Diyos sa malalim. Yan ang hatak sa malalim na intimacy sa Diyos. Deep communion. Malaking privilege po ito pag kinalakihan natin. At yung communication mo sa Lord ay constant, continuous, tuloy-tuloy. Kahit anong ginagawa mo. At magiging pamilyar kayo kung paano kayo kinakausap ng Diyos. Kung anong kaparaanan ang ginagawa niya sa inyo. Personal po yun. Magiging pamilyar kayo. At ito yung sinasabi ko sa mga bishop at pastor. Kopya ka ng kopya nung karanasan niya, ikinutap siya sa langit. Kahit nga dyan sa second heaven, hindi ka nakarating, langit pa. So, hayaan mo siya kung nakotap siya. Gusto niya rin makotap sa langit. Iba yung binigay ng Lord sa kanyang karanasan Hindi ibig sabihin kasi nakotap to sa langit, laging kinukotap sa langit, higit na siya sa apostol. So, doon siya dinil ng Lord Yun ang karanasan niya, kanya yun. Ako, hindi ako nakukotap sa langit, pero araw-araw kausap ko ang Diyos. Mas maganda yun. Kaya kasi mga bishop at pastor congregation na hindi na palaki ng tama, yun. Gusto niya, pag nakotap sa langit si prophet so-and-so, dapat makotap din siya. Doon siya dinil ng Lord Siya pinalaki, yun ang tawag niya Yun yung inasanayan niya sa Diyos. Bakit ka tutulad doon? Sa pangalan lang, magkaiba kayo. Ang pinaka-importante rito, hindi yung karanasan nila kundi yung karanasan mo sa Diyos at yung pagkakilala mo sa Kanya, yan ang i-major mo. Yan yung mithiin mo na marating. Kaya nga yung kopya ng kopya sa Facebook, gusto maranasan yung nakutap sa langit, lagi nakukutap sa langit, pumunta sa langit. Amen. Sinundo ng anghel. So, ako hindi ako nasundo ng anghel. Pero ang Diyos, kausap ko araw-araw, mas gusto ko yun. Yun yung dealing ng Lord sa kanila Bahagi ng calling nila yun. Hindi pare-parehas ang gawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ang pinaka-importante rito, isa lang. The church must be like Jesus. Kasi hindi ka makukotap sa langit araw-araw. At kahit nakukotap pa sa langit araw-araw, hindi sa inyo yung mga may sakit gagaling. Pero pag living like Jesus ka araw-araw, kahit saan ka pumunta, maraming maliligtas. Amen. So live ready. Itaas pa natin yung kabanalan natin. Kalinisang kaayusan. At lagi nating isipin, wala na yung buhay natin, kinuhanan ng Lord yan, tagal na. Si Jesus na po buhay natin. Philippians 1:21, alam ni Paul yung consecration of life, that is to live for Christ. And to die for Christ is a gain. Sinasabi na apostol, buhay o na martyr dahil sa kanya pakinabang. At wala siyang regret. Dahil sa simula't simula pa, nung si Kristo ay sumakan niya, ang buhay niya ay wala na. At siya ay nabubuhay para kay Kristo. Kaya kung siya man ay mamatay para kay Kristo, wala siyang kalungkutan dahil siya ay pag-aari ni Kristo. Kung pag-aaralan natin ang buhay ng apostol, wala siyang inaalala sa material things, iinimin, titiran, mapapangasawa, paghanga ng taong importante sa kanya, si Kristo. Ang maging kagaya ni Kristo at turuan ng lahat maging kagaya ni Kristo. Dahil umikot ang buhay ng taong consecrated ang buhay sa Diyos. It's all about God.
Christ, the will of the Father. Nothing more, nothing less. Yan lang siya umikot. Kaya nga buhay talaga ang kapalit ng tawag mo. Kasi kung marami ka pang ambisyon sa buhay, gusto mo pa ng kasiyahan ng mundo, no? Hindi man sinful actually. Pero may mga holiday break na yun na hindi naman talaga kailangan. Hindi rin naman sin, no? Pero hindi magdadala sa isang maturity. Sayang lang siya. Kasi pag naunawaan niyo masarap kasama ang Lord, maintindihan niyo po sinasabi ko. Kaya yung iba, naghahanap pa ng kaligayahan sa tao, material na bagay, pera, karangalan ng mundo. Kasi hindi nagpakaligaya kay Kristo eh. Pag nagpakaligaya po tayo sa Panginoon, hindi na tayo hanap ng kaligayahan pa kung kani-kanino. Bagkus, tayo ang magpapaligaya sa kanila. Amen. Ako, sa relasyon namin ni nanay, hindi ko siya hinahanapan ng tungkulin. Even though meron siyang tungkulin sa akin bilang asawa. Kaya lang maligaya ako sa Lord. Mahal ko siya. Kaya imbis na hanapan ko siya ng tungkulin, ako nagpapaligaya sa kanya. Ay di magandang buhay namin. Pero hindi si nanay nagpapabaya. Yun ang sikreto eh. Ang daming teaching dyan about marriage. Let me sum up. Yun nga maganda pag may apostol eh. Gusto natin maging maganda ang pagsasama natin mag-asawa? Ito lang po ang sikreto. Parehas kayo mabuhay kagaya ng Panginoon. Matututo kang magparaya, umunawa, liligaya ka. Kasi ang problema ng mag-asawa at maraming pastor at bishop at kongregasyon, yung masyado tayong nagdidemand para sa sarili nating kaligayahan. Yun yung problema nun. Kaya pag hindi po naibigay yung gusto natin para sa kaligayahan natin at bahagi ng pagsasama yan ng mag-asawa, malungkot po tayo. Pero para hindi ka ma-open, hindi ka malungkot at hindi ka magtampot, hindi masira yung pagsasama niya mag-asawa, parehas kayo mabuhay kagaya ng Lord. Imagine, parehas kayo nagpaparaya, di yung pagsasama niyo mas matamis at mas maganda kaysa gusto niyong mata mo. Kasi isa lang yung nagbibigay ng tungkulin. Kung parehas kayo, di sumabara pa kayo sa limit, naku, mas maganda yun. Amen. Yun po ang secret eh. Hindi yung ibibigay nila sa atin eh. Kasi nga, ang totoo, kung bakit tayo nag-asawa, para paligayahan yung asawa natin, hindi para lumigaya tayo. Yan ang ehemplo ni Jesus. Kaya nga mabigat nga yung teaching ng apostol, pero simple. Iba nga ito ron sa tinuturo about Mary kasi shallow yun. Mga lukewarm na pagsasama yun. If you would, mga puwit ng baso, plastic lahat yun. Si Jesus pumunta rito hindi para paligayahan ang sarili niya, kundi para paligayahan tayong lahat at ang mundong itong nalulungkot dahil sa kasalanan. At pag pinaligaya mo ang asawa mo at kapwa mo at nangangailangan ng tulong, grabing kaligayahan ang ibibigay ng Diyos sa iyo at ng pamilya mo. Nakasan niyo yung palakpak na ko. Kaya ang sabi ni Pablo hindi si ako ang sabi niya, siya, si ako wala na. And then sinasabi ko doon sa mga young people, 18 may boyfriend, may girlfriend. Sino may sabi sa'yo, pwede kang mag-boyfriend, mag-girlfriend, 18 ka pa lang, 19, 20, 21, 22. Ano ka, sinuswerte? Tapos lalagay ka sa pag-aasawa. Si tatay naiyak lang minsan hindi nyo kasi naintindihan yung katotohanan ng pinapaabot ko. Masarap mag-asawa pag parehas kayong kagaya ng Panginoon. Pero kung hindi, wag muna kayong mag-asawa, mamatay muna kayo sa sarili ninyo bago kayo magsipag-asawa. Totoo po yan. Dapat mag-mature muna. Kaya sa totoo lang, paulit-ulit ko itong sinasabi. Hindi masama na ang girlfriend mo magandang babae. Hindi masama ang boyfriend mo magandang lalaki. Hindi masama magmahal. May puso po tayo. At bahagi ng pagkaroon natin ng puso magmahal. Kaya ka nga binigay ng puso para magmahal eh. Dito yung diablo walang puso, walang pagmamahal. Unawaan niyo ako, hindi masama. Pero kinakailangan kahit marunong tayo magmahal, magandang lalaki si brother, magandang babae si sister, kailangan nating mag-mature. Kailangan nating lumawak ang pananaw.
Hindi puro emotion, pakiramdam, feeling. Hindi puro sarili. Kailangan maintindihan niyo yung proseso ng pag-aasawa. Na pag pumasok ka dyan, hindi na ganyan kadali lumabas. Kaya nga laging sinasabi natin mula sa teaching ni Jesus, ang pag-aasawa, pinaghahandaan, hindi biglaan. Hindi apurahan. Hindi bunga ng pangangailangan at sitwasyon. Pinag-aaralan. Pinaghahandaan. Idagdag pa na walang divorce. Sa Kristiyanong pamilya, walang annulment of marriage, walang dissolution of marriage. Marriage is marriage, period. Tatay, will siya ng Diyos. Ke 100% siya po'y will ng Diyos. The same principle applies to everybody. Hindi ibig sabihin, will ng Diyos sa murang gulang at hindi ka nag-mature, hindi mo alam ang responsibilidad mo, okay na. No. The more will ng Diyos yan, the more mag-mature ka. Di ba may kanta tayo noon? Ewan ko sino ko makanta. Yung mga lolo't lola at natin, sabi nila, ang mag-asawa hindi biro, di biro, di biro. Hindi talaga biro. Kaya huwag niyong biruin yan. Kaya tayong living like Jesus siya, dapat ehemplo tayo. Huwag na tayong gumaya yan sa maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship na nakakita ng pogi. Akala mo pato na ginilita yun. Nakakita naman si brother na magandang sister, maputi, tama ang sukat, nakahayid. Huwag na tayong gumaya sa kanila kay Jesus. Tayo tumilig, sasagutin niya tayo. Amen. Kaya pag apostol ka, lahat ng bahagi ng buhay ng anak ng Diyos, ng Diyos, inaayos mo yan. Hindi berong trabaho yan. Hindi naman tayo yung mag-aasawa, hindi tayo manliligaw, hindi rin tayo magpapakasal, hindi rin tayo yung manganganak. Kaya lang kasama sa tungkulin yan. Kaya nga, it takes your life kaya yung pastor, buhay pa to, hindi nito alam yung long suffering, yung patience. Yung karakter nito hindi purified. So, paano to? Kaya nga inuna sa listahan niya, apostol Sabi ko, inuna sa listahan. Para maunawaan ng church, yung mga apostol, sa unahan, walang kapalit. Kaya kahit patay na yung mga apostol noon, may apostol pa rin ngayon. At hindi nyo napansin, buhay pa yung senior, nagdagdag pa ang Diyos ng junior. It goes on and on and on and on and on. Hindi siya titigil. Yung apostol sa church, hindi mawawala. At ang ginawa ni sinelyohan niya na, nagtayo siya ng apostolic church. Amen. Mahalin natin ang tawag natin. Ako yan, ang isang pribilege, hindi ko pwedeng isuko. Na-test yan. Sino ang nag-test? Nanay. Hindi ko ma-surrender. It cost my life. Sabihin na maraming bisya, hindi tawag lang, asawa mo yan. Hindi yung tawag ko Yung Diyos na nagtiwala sa akin kung bakit ako may tawag. To deny my calling is to deny God who calls me. I cannot do that. And I will not do that. I shall not do that. Never in my life. Never in any dreams. Kasi parang imbitasyon yan. Inimbita ka, tinanggihan mo. Ang tinanggihan mo, hindi imbitasyon yung nag-imbita sa'yo. Do you agree? Binigyan ka ng gift, nireject mo. Ang nireject mo, hindi yung gift, kundi yung nagbigay. Hindi mo in-appreciate yung binigay niya. Kaya yun ang dapat maunawaan ng church. Kung bakit ka may tawag, may tumawag sa'yo. At kung walang tumawag sa'yo, wala kang tawag, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Dahil hindi ako naging apostol sa sarili ko. Siya ang pumili. Mag-ready kayo. Nagsalita na ang Diyos, expect to be visited by God. At ang visitation pong ito'y supernatural. Hindi ito kagaya ng dati. Maraming bagong karanasang ibibigay ang Diyos sa atin na hindi natin naranasan nun. Salamat sa lahat ng karanasang naranasan natin na nakalipas. But let me say this to you. God is doing a new thing, more greater, more glorious, more awesome, more incredible, more remarkable, more memorable, and more unforgettable. Second, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. And on my maids, and on my men servants, and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Ano po yung ikalawa? The signs of the last days.
The unlimited manifestation of the supernatural. Yan pong ikalawang signs. The unlimited manifestations of the supernatural. Amen. Now, ano po ang supernatural? Siya po ay signs, wonders, and miracles. Siya po ay unlimited and increasing. Amen. The unlimited manifestation of the supernatural. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, and on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days and they shall prophesy. Pagdating na po ng Holy Spirit invasion, aapaw po tayo sa Holy Spirit, sa presence po niya, mas greater sa naganap sa Book of Acts, in Acts chapter 2, 1-4, Acts 4:29-31. At dahil punong-puno po tayo ng Diyos, expect na lahat po ng gifts of the Spirit mula sa Holy Spirit according to 1 Corinthians 12, 7-11 po ay magmamanifest. Yung manifestation niya po at operation po ay unlimited. Dahil ito pong binabanggit po rito, your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, and on my maid servant and on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days and they shall prophesy. Ito po ay mga gifts of the Spirit. Prophecy is a gift of the Spirit. Mas clear po rito na ito po ay manifestation at operation ng gifts of the Spirit. Hindi po siya office ng prophet. Kasi pag office ng prophet po yan, gaya ni tatay, mag-ooperate po ako sa anointing ko at office as a prophet. Kaya I will prophesy. Pero pagdating po sa baptism ng Holy Spirit at hindi ka prophet, you will operate in the gifts of the Spirit at yun po ang spirit of prophecy. Kaya ito pong kontekstong ito, tinutukoy po talaga rito, very clear, ay yung gifts of the Spirit. Mag-ooperate po rito yung word of knowledge and word of wisdom. At ito po ay nangyayari sa pamamagitan ng visions and saka dreams. Kagaya po ni Ananias, ayan, sinabi ng Lord sa kanya, nag-operate po yung word of knowledge, na si Pablo nangangailangan po ng paningin, at kung nasan si Pablo, saan lugar, in-specify po sa kanya ng Diyos. Amen. Si Peter, nakita niya yung vision ng sheet na puno po ng pagkain, forbidden food. At yun po'y ginamit ng Lord para ipakita sa kanya na yung mga Gentile, kagaya ni Cornelio na isa pong centurion, Romans, ay kasama sa pagliligtas ng Diyos at yung mga sinangtipay na Diyos nilinis ay wag tawagin ni Peter na unclean. Ang ginamit ng Diyos yung mga hayop. Pero ang sinasabi na yung salvation ng mga Gentile. Ngayon po ay mga word of knowledge. Naunawaan niyo po ako. Nang dumating po yung gutom sa Egypt, sinabi ni Joseph kay Pero na mag-imbak tayo ng pagkain for 7 years, lakihan natin yung mga kamalig at granary. Dahil pagkatapos ito'y 7 taong tagutom, so nag-ooperate ang word of knowledge at word of wisdom. Yung word of knowledge, pinabot po yung dadating na strategy, gutom at kasaganaan, at yung word of wisdom, yung gagawin kung paano lalagpasan ang kahirapan sa pamamagitan ng, at yung po sa pamamagitan ng pag-iimbak ng pagkain sa panahon ng kasaganaan. Usually, pag nag-ooperate ang word of knowledge, kasama po ang word of wisdom. Kaya ito po yung gifts of the Spirit. Mag-ooperate po siya ng gusto, ng walang measure. Kaya expect nyo po yan. At pag naramdaman ninyo na minove kayo ng Holy Spirit na mag-prophecy po tayo. At yun po ang sinasabi ng Psalm 68:11. Great is the company of those who preach the word. Yung pong preach the word, yung po yung mga rema, prophetic word po yun. Hindi po yung mga theological word na daming chapter verses, kinopya, pinaliwanag sa Hebrew, Greek. Hindi po yun ang sinasabi ron. But a prophetic word. Kagaya ni Elijah, o sinasabi ko sa inyo, sa loob ng 3 taon at kalahati, walang ulan. Nalibang manalangin ako. At uulan lang siya, alinsunod sa salita ko. Mga prophetic word po yun. Yan po ang mararanasan natin ng church, nasasabay sa move na to.
Lahat po ng manifestation ng power ng Diyos para mag-perform na lahat ng himala. Cancer, goiter, ulcer, leukemia, patay. Babangon po yung creative miracle. Walang earwax, walang ear na magkakaroon. Walang bato magkakaroon, walang baga magkakaroon. Ganyan po kabilis ang manifestation na yan. Kaya lahat po yan ay sa inyo, sa outpouring na yan. Kaya diyan kayo magre-rely. Kaya magpapakalalim kayo sa relasyon sa Lord, sa paglakad sa harap niya. Kabanalan. At huwag tayong matakot na mag-move sa manifestation and operation ng gifts of the Spirit. Itanong tatay, paano ako nagkamala ako? Just go on, just move on, learn from your mistake. But you have to try it, or otherwise you will never know how to use it. Nanawaan niyo po ako. Nanawaan niyo po ako. Ang importante, alam niyo kung ano nag-ooperate. Kaya nga, kung hindi niyo alam kung ano yung mga teaching ni tatay patungkol rito, napakarami nun na nakalipas pa. Kaysa babalikan ko po siya, napakarami po nating dapat gawin. Dapat tapusin po natin itong end time events na ito. Dahil tatalakayin po natin dito po yung rapture, Great Tribulation period, 3.5 years, yung first part, yung 7 seal judgment, yung dalawang naiwang 7 judgment, which is 14 sa second part, yung 2 witnesses, the Antichrist, the false prophet, the beast, the Great Tribulation period, the Battle of Armageddon, the millennial reign, the coming of Jesus Christ, the bottomless pit, the white throne, great white throne judgment, and then eternity state, o ating eternal state, at yung marriage supper of the Lamb, at yung mauna muna yung judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb. So kailangan mag-move forward po tayo rito. And by the grace of God, matapos po natin to sa loob po ng 3 hanggang 6 na buwan. Dahil makikita lang naman tayo, Friday, Sunday lang. Napakahaba po nito. Kaya nga kunin nyo na lang po yung teaching ko about gifts of the Spirit ng mga nakalipas pa. Para alam po ninyo kung ano yung nagmamanifest at nag-o-offer. Kasi tingnan nyo po si tatay. Mamaya bababa ang glory ng Diyos sa makapal ng bisitasyon. Kung iba po sa inyo hindi pa nabaptize ng Holy Spirit, hindi pa kayo nag-speak in tongues, expect to speak in tongues today. Kung kayo naman po yung matagal na nag-speak in tongues at puno kayo ng glory, just go on. Just flow with the Holy Spirit. Alin man po sa dalawang naging kalagayan ninyo, pag napuno kayo ng Holy Spirit, mag-ready na po kayo sapagkat yung gifts of the Spirit magmamanifest lahat yan. Yan po ang beauty ng nabaptize ka ng Holy Spirit. The fruit of the Spirit is the character of God. The gift of the Holy Spirit is the power of God. Kaya pag tayo po nabuhay sa fruit of the Spirit, sa character ng Diyos, nabuhay tayo sa gift of the Spirit, sa power ng Diyos in this world, we are like Jesus. Kaya na po mag-pray sa mga pamilya ni Diyos, sa may mga karamdaman na yan, kaya ano pa po yan. Okay lang po paabutan nyo si tatay, tawagan, I'm happy to help you and to assist you. Pero dahil dala nyo na ang power, dala nyo ang Diyos, o ang Diyos ay pumuspos sa inyo, kaya nyo po yun. Na kahit saan kayo pumunta, hindi lang ako ang gagawa, hindi lang si nanay, hindi lang ating mga anak na pastor at pastora, hindi lang full-time, lahat po kayo. Sabi rito, young people, old people. Sabi rito, young men, daughters, lalaki, babae. Ang sabi rito, mga lingkod niyang lalaki, mga lingkod niyang babae. Ang sinasabi rito, the living like Jesus, church. It is the church. Amen. Dahil kung hindi niyo po gagawin yan, hindi siya lalakaran, sayang po yung pamumuhay niyo kagaya ng Panginoon. You have to use it. You must use it. Everybody must function and operate in the gifts of the Spirit. At expect po ninyo na pagka kayo po yung nag-pray, actual o by phone o by messenger, malayong lugar o nagpatong kayo ng kamay o salita lang, expect na may nangyari. Kagaya po kahapon, so nag-blink po yung cellphone ko. Nataon nga, nasa bahay tayo. Hindi mo man hawak, nag-blink. Ay di tininan ni tatay. Ito po isa nating anak na full-time. Sabi niya, tatay, yung kanyang pamangkin nasa LA, Amerika, high blood. Mataas yung dugo. At yung dugo, bumalot na sa utak.
So, patungo sa pagka-hemorrhage. Yung sabi ng mga doktor sa Amerika, dapat operahin. Kahapon po yun, maga. Sabi niya sa ating committed na nanay na nakatira sa LA, na kapatid niya, huwag kayong pa-opera. Kasi bibiyakin yung utak Kasi nga yung dugo na ipon doon. Hemorrhage pupunta nun. So, sabi niya, huwag kayong pa-opera, kaya ng Lord tunawin yan. Tatawag tayo kay tatay. So, tinext niya ako, sabi niya, tatay, pasensya na po sa abala. No? Palagi naman ganun Actually, hindi ako naabala Ang gusto ko nga, yung naaabala ako kasi pag hindi ako naaabala, nanlalamig ako. At nakakalimutan ko may trabaho ko. Amen. So, para ko makalimutan, dapat may magte-text sa akin. So, kinuwento nga po niya. Nag-pray ko po. Nakaka po yung cellphone. Nag-pray ko siya. Lord, i-drain mo ito. At salamat po na yung himala ay instant. Huwag po tayong manalangin na baka sakali. Pag pinag-usapan ng faith, walang if at saka walang but. Na baka mangyari, kung po pwede, baka sa 1 linggo pa siya gagaling. So, pag nag-pray po, expect na may nangyari nung araw at oras na nag-pray tayo, period. So, pinag-pray po natin yung, kinut ko po pangalan, nawakan ko po yung cellphone, nilihans ko. Pagkatapos natin mag-pray, inaba natin yung cellphone. Kinagabihan, nag-text na naman po yung ating anak na full time. Tatay, bumaba po yung dugo. Wala na po yung blood clot sa utak niya. Lalabas na po bukas. Ngayon pong araw na to, lumabas na po siya ng hospital. And this greatest Holy Spirit invasion, the very life, the very glory, the very power, the very character, the very works ministry, and the supernatural works of Jesus Christ will be seen in us. Hindi pwedeng hindi makita dahil ang trabaho ng Holy Spirit is to exalt the Lord, to make known the works of the Lord, to make known the words of the Lord, to make known the will of the Lord, to make known to us the ways of God, and to make us winner and victorious forever like our Lord Jesus Christ. Kaya pag punong-puno ka ng Diyos, si Jesus po makikita sa atin. Kaya kalimutan natin yung weakness natin. Huwag nating pag-usapan yung weakness. Ang pag-usapan natin yung glory na sa buhay natin. Huwag nating pag-usapan yung mga worry natin. Ang pag-usapan natin ay yung worry life na yan at yung worryful things na yan. Ang pag-usapan natin ay yung ating glory days. Amen. Kaya ito po ay global outpouring. Kapag bumiyahe na po ang tatay, ang church po ay maghahanda. Alam po ng church na maraming prophecy, pero hindi sila ready. At pag nakarating na po tayo riyan, yung isang karanasang hindi na ina-expect sa buhay nila, ay mararanasan nila. Pwedeng alam mo yung prophecy, pero yung degree ng visitation, ay saka mo lang malalaman kung gaano kalakas at kataas pag nandun ka na. At ang apostol, pati yung glory mula sa Diyos na dadalhin niya para dalhin ng Church Apostolic Revival ay naranasan mo na. Kaya expect the unlimited, ever-increasing manifestation of the supernatural. When we talk about the supernatural, we are talking about God, the Word of God, the will of God, the works of God, and the ways of God. Na itong manifestation po ng supernatural will cover everything. Climate change, lupang tuyo, bagyo, halamang lanta, patay na puno, hayop. It will cover everything. The atmosphere, the land, and the seas. Everything will be covered. Kaya, huwag niyo pong isipin, ako po yung nagtuturo lang sa inyo ng isang pagkaturong simple. Totoo po yun. Pero sa likod po nito, ito po ay kamangha-mangha. Ito po ay beyond imagination. Ito na po yung continuity ng greater, greater, and greater works of God to us and through us are happening now. At para lalo po kayo mag-umapoy sa truth na ito, libre naman po yung Facebook, panoorin nyo paulit-ulit yan.
Mag-take note po kayo. Intindihin niyo siya. At lagi niyong ilagay ang sarili niyo po sa malinis na pamumuhay, kabanalan, consecration of life. Ang sabi ng Lord kay Joshua sa Joshua 3:5, sanctify the people because I will do wonders tomorrow. Once na humingi ang Diyos ng kabanalan, malalim na kabanalan, malalim na kalinisan ng buhay, malalim na kamatayan sa sarili, malalim, sakdal, buo, ganap, mabilis na surrender life as we pass by the hands of God as He bring us to the process of dying to self. Expect na pag tayo po inutusan niya mag-consecrate, magbanal, maglinis ng sarili, expect na gagawa siya ng dakilang bagay sa buhay natin. The moment we obey and consecrate our life, expect that God will do signs, wonders, and miracles to us and through us. Dahil pag ang Diyos po'y nag-utos at ito po ay almost urgent, nagmamadali siya. Ang ibig sabihin, nagmamadali po siyang gumawa ng dakilang bagay. Kaya once na tayo po'y pinuno ng Diyos ng glory niya, in-invade po tayo ng Holy Spirit, umapaw po tayo sa Diyos, intindihin ninyo, merong ipagagawa ang Diyos sa atin at ang mga tao sa bahay natin, sa barangay natin, sa bayan natin, sa bansang ito ay papasok sa langit. Number 3, and this is the last. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. And my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Then I will pour out my spirit in all flesh. Ano po yung ikatatlo? Worldwide, unlimited harvest of souls. I will pour out my spirit on all flesh. Magaganap po at nagsisimula na po siya. Yung po ang tamang word. Nagsisimula na po siya. Sa bisitasyon ng Diyos sa church, hindi lang po tayo aapaw sa Holy Spirit, but at the same time, yung gifts of the Spirit ay mag-ooperate, yung power pong sa atin ay incredible, sobra-sobra sa bagyo, lindol, ulan, sa climate change, sa gawa ng diablo, sa atmosphere, sa lanan, tsaka sa seas. At wala silang kakayang pigilin po tayo. Kundi ito po ay magiging daan upang ang buong mundo ay makaranas ng kaligtasan at bisitasyon ng Diyos. I will pour out my spirit in all flesh. Ito pong worldwide Holy Spirit invasion ito ay magdadala sa atin sa worldwide unlimited harvest of souls. Worldwide unlimited harvest. Acts 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ayun, pag dumating na po ang Holy Spirit, ito po yung nangyari nung panahon po nila sa Book of Acts. Almost 2,000 years ago na po ang nakalipas sa upper room, sa Jerusalem. At pagkatapos po nilang mabaptize ng Holy Spirit, ano nangyari? Ayun, napulpil po yung sinabi na Lord, they witness in Jerusalem, saan pa? Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sino po ang bumiyay almost to the ends of the earth? Mga apostle. Ang tanging naiwan pong apostle sa Jerusalem ay si Apostle James. Siya po yung apostle ng Jerusalem. Stay in po siya ron. Pero bumiyahe po ng gusto si Paul, si Peter, si John, si James, sila John Mark, sila Barnabas, sila Silas. They go to the ends of the earth. At yung sabi ng Acts 17 verse 6, sabi nila, yung mga taga-Thessalonica, yung mga ayaw ng truth, yung mga occultic people na insecure sa ginagawang display, demonstration ng power niya sa pamamagitan po ng buhay ng mga apostol.
And that is Paul and Barnabas. Ito yung mga nagbaligtad ng buong mundo. Dito ngayon sa Thessalonica, tayo naman ngayon yung guguluhin. Sariling bibig nila. Ito yung mga apostol, binaligtad yung buong mundo. Pag ang dala ng mga bishop ngayon ay theology tsaka power, mag-resign na lang sila. Hindi mauuwi ng buong mundo niya nang kailangan natin unlimited glory. At para mapuno sila ng unlimited glory, kailangan nila ng deeper death to self, consecration of life, malalim na holiness, hunger for God, a life of consistent prayer and fasting at instant, immediate, radical obedience to God. Amen. Mark 16:15-20. Jesus said, go into all the world and preach the good news. At sila po'y humayo. Kasama po ng signs and wonders and miracles. They speak in tongues. Pagka sila po'y kinagat ng ahas o anumang gawa ni Satan, hindi sila tinablan. Hindi sila tinatablan. At yun ang sinasabi rin ng Lord sa Luke 10:17-19. Kasi naman ang truth. At sa kanila pong pangangaral, as they go everywhere and preach Christ, the Lord work with them and confirm their word with signs, wonders, and miracles. Amen. So parang buong mundo pa ngayon nasa dilim, inaantay nila tayo. Ngayon po ang sabi ng Romans 8:22 and 23, nasa krisis ang buong mundo. Nakapagpahinga po ang buong mundo ng ilang araw na dumaan. But they have no understanding sa susunod mong magaganap sa buong mundo. Nang sinabi ko pong krisis ng mundo, we are talking about the world, not the church. At tayo pong kailangan nila. Sumisigaw po ang buong mundo ngayon, ang buong Pilipinas at bawat bansa sa buong mundo sa hirap na dinadanas niya. Bagyo, lindol, ulan, COVID-19 at meron na naman pong sinasabi maraming part 2 na COVID-19. Aware na naman ng buong mundo, marami na namang restriction ng travel. Marami pong pinalano yung Antichrist at yung Diablo. At hindi na po tayo nagtataka kasi sinabi na nga sa atin, Lord, ng March 2011, anak, sabihin mo sa kanila, crisis will increase. Pero sa likod po ng crisis will increase, my glory will increase more and more. It will defeat the crisis in the works of the devil. Kaya nga, ginagawa ni Satan ang lahat ng bagay na nagmamadali siya sapagkat alam niya, the glory without measure is coming. Ang Antichrist po ay nandiyo dyan. Matagal na po siyang buhay. Hindi lang siya makalabas at hindi alam ko ang identity niya kasi andito pa po tayo. Pero pinalaan siya niya na po lahat yan kasama po yung false prophet na nandoon sa Rome. Wala na, tanda na, nandoon sa Rome. Pero hindi pa namamatay. Naunawaan niyo po ako. Winorkout po nila lahat yan. Planchado lahat yan. Nakita niyo, buong mundo tumakbo sa isang system. Lahat naka-face shield, lahat naka-face mask, quarantine, injection. Nagagawa ng buong mundo ngayon sa injection. Nakita niyo, pinalaan siya ng Antichrist. Yan din po makaganap sa Great Tribulation period. Kaya ito po'y sign, the Lord is coming any moment. At ito po'y sign that the greatest Holy Spirit invasion is about to be released to us. Amen. Inaantay po tayo ng mundo. Bakit tayo inaantay? Romans 8:19, for the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Bakit tayo po inaantay? Hindi po kung sino-sinong churches dyan, bishop, pastor, movement, coalition. Bakit mga sons of God ang inaantay? Sapagkat ang isusugo ng Ama sa lahat ay mga lalaki at babaeng kinabuhay si Jesus. Sons of God. Hindi sinabing children o daughter, sons of God. Kasama na po yung babae, lalaki, pastor at pastora, propetisa, propeta, sons of God. Ang ibig sabihin sa Grego, ihos, mga anak ng Diyos na nag-mature, na buhay, kagaya ng Panginoong Hesukristo. For it is written, those who live His life is the one who will do His works, even greater works. Amen. Isaiah 61:2, arise, shine,
For your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Amen. From tribulation to the great tribulation period. Amen. Ngayon po, ang buong mundo ay nasa dilim. At siya po'y kakapal ng kakapal hanggang sa great tribulation. Naunawaan niyo po ako. At sa pagkapal po ng dilim sa buong mundo. At nakita na po natin yan dito po sa unang test ng Antichrist, yung COVID-19. Ay kung titingnan niyo po, kailan lumabas yung COVID-19, December po yan ng 2019. Pero siya po'y na-detect ng January at February. At siya po'y naging clear ng March at doon na po inimpose yung maraming restriction na yan, yung mga quarantine na yan. Kailan po lumabas yung second stage na sinasabi nilang variant ng COVID-19 ngayon pong December nung nakalipas. So yung pagpaplansya ng Diablo parehas lang. O hindi po tayo mangmang sa gawa po ni Satanas at ng Antichrist at ng false prophet. At ang sabi po ng Bible sa panahon po ng dilim, ang sabi po ng Bible, yung church po hindi tatakbo, hindi magtatago, hindi po magsasara ng church, hindi po magpapailalim sa batas ng Diablo, sa laws ng mga tao, kung sino ka pa, kung ano ka pa, kung nasaan ka pa. No? Ano po sabi ng Bible, pag dumating po ang dilim at makapal na dilim ay bumalot sa mga tao, ano po sabi ng Diyos, tayo po'y titindig. Bakit tayo titindig? Sapagkat yung glory ng Diyos po'y magliliwanag sa atin. At upang yung liwanag na yun kahit saan tayo pumunta, sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Asia, Europe, Africa, Middle East, Israel, UK, and the ends of the earth ay maliwanagan. Amen. Kaya ito pong greater glory na ito. One of its kind, Holy Spirit invasion, will aflame us to rise and shine for Jesus. Pag po natin kakalimutan yan. And I expect many changes in the world beginning today. Ayoko lang po magsalita dahil ito po topic natin, but I'm telling you, wag na po tayong magtaka. Expect many changes in the world again kaysa nakalipas. But expect more greater glorious visitation from heaven na kinakatakutan ni Satanas. At kahit anong mangyari at anong manggawin ng Diablo, ng Antichrist at ng false prophet, let me say this to you, Jesus is our shield, worldwide ministry, body of Christ. Kahit anong gawin nila, hindi magbabago ang katotohanan. Our victory is settled in heaven forever. Na yung Diyos na sumaatin at yung outpouring ng kanyang unlimited glory sa atin ay sobra-sobra upang lahat ng mga demonyo sa impyerno sa pangunguna ng Diablo ay mga tal at manginig, makita lang tayo, tulog tayo o gising. Expect the incredible ministry of angels in this end time. Sapagkat ang mga anghel ay nandiyan dyan para i-assist tayo. Kailangan natin silang utusan para meron silang trabaho. Kaya kung hindi natin sila uutusan, wala silang trabaho. Ang trabaho natin, utusan ng mga anghel dahil binigay ng Diyos sa ating authority para utusan sila. At ang trabaho ng mga anghel sa langit, bumaba sa lupa at wasakin ang gawa ng Diablo bilang pagsunod sa utos natin. Huwag po natin kakalimutan yan. And expect supernatural visitations. Halimbawa si tatay, grabe po yung naranasan kong karanasan sa Diyos, pero ngayon, wala na po ako naalala. I'm looking forward for a new thing. Greater thing. Glorious thing. Kaya bago dumating ang visitation, you must hear the revelation. Because no visitation will come from heaven unless God revealed to us through His prophetic word what He's about to do. Say this, God's revelation will bring His visitation. Huwag po natin kakalimutan yan. Na mag-expect po tayo ng greater visitation from heaven. Pag uwi nyo mamaya dyan sa bahay ninyo, be aware, God is waiting for you.
God is all over you. God lives in you. And the glory of God clothe you. You have to enjoy your glory days. Gawin lang po natin ang tungkulin natin na dati na natin ginagawa. Pero tayo, tayo, mag-offering tayo, mag-ayuno tayo, manalangin tayo. Ang dinadagdag ko po rito, greater visitation ng Diyos. Expect great things from God. Please, don't be normal. Be supernatural. Don't be the same as usual. Be supernatural. Don't be ordinary. Be an extraordinary sons and daughters of God. Natural days are over. Normal days are over. The same as usual days are over. It's all extraordinary. It's all supernatural. Our glory days are now. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.